Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago sa kaluma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So balik tayo dito sa isang Bluetooth speaker, isang lumang modelo, yan yung kanyang itsura, no? At itong video natin ngayon ay hindi ito isang tinatawag na repair video, isa tong troubleshooting video. Marami na tayong iba't ibang content tungkol sa mga Bluetooth speaker at lahat ng mga yon ay iba't iba yung topic. Iba yung mga topic na pinag-uusapan natin doon. Kahit na doon sa mga charging input. Kahit na madalas nyo nakikita na meron tayong ganong content, iba't ibang pamamaraan yung sinishare natin dito. So dito naman, iba naman yung kanyang problema. Ito ngayon yung gusto kong i-share sa mga bago, hindi nakasama dito yung mga magagaling at mahusay na kapwa electronics technician natin. So pwede na kayo mag-skip. Ito ay para sa mga bago, para makakatulong sa kanila kung papaano. At papakita natin dito kung paano natin na pinpoint na itong MOSFET na to ang sira. Okay? Ang trabaho nitong MOSFET na to ay single battery charging protection ang trabaho niya. So ang complaint ng nito, walang power, ayaw siya gumana. Okay? Ayaw gumana. So nung tiningnan natin, buo naman yung kanyang charging input, buo din yung kanyang power switch at walang problema dito sa circuit. Okay? So ang kanyang ito, umpisahan natin tanggalin muna natin So yung kanyang dalawang battery ay na-drain na. Hindi na siya wala na siyang karga, walang voltahe. Itong dalawa, nakaparallel lang itong dalawa na to. So tinanggal natin yung dalawa, tapos ito yung kinakargahan natin sa ibang charger. So meron na siyang supply na ayan. Meron siyang 3.8 volts. So, yung 3.8 volts na yan ay normal na yan. Kaya nang patakbuhin yung ganitong circuit. Okay? Tapos, subukan natin i-on. Ayan. So, nakabukas yung volume natin. Music. Ayan, tumunog na, diba? Tapos, namamatay. Okay. So, namamatay siya. So dito, parang papasok sa isip natin na baka yung battery natin ay palyado na, mababa na yung amperahe. Pero yung voltahe niya ay normal pa rin. So ito, mas tataas yung porsyento ng suspetsa mo na battery nga sira. Dahil kung alalayan natin siya ng charger, tapos on natin siya, Music. diba? Hindi siya namamatay. Ayan tuloy-tuloy yung kanyang tugtog. Pero kapag tinulong mo yung volume nito, mamamatay. So dyan, papasok na talaga sa isip mo na parang more than 50% na sigurado ka na battery yung sira. Ayan. So tanggalin natin to, off natin. So ang gagawin natin tingnan natin kung may supply bang lumalabas papunta sa battery galing sa kanyang charging circuit. So ayan na. So titingnan natin titingnan natin dito kung may supply bang lumalabas. Ayan, so ito yung battery natin, ayan, tinanggal natin So ayan. So meron tayong supply, di ba? Yung supply natin na lumalabas sa charging input, normal na normal yung voltahe. Yung voltahe, normal na normal. Bakit nga ba yung battery nito ayaw mag-charge? Bakit hindi niya kayang mag-charge sa mga ganitong battery? So isa sa mga tinitingnan dito kapag nag-check tayo ng supply ay hindi lang yung voltahe. Isa sa mga pinaka-importante ay check din natin yung kanyang current. Kung yung dumadaloy sa circuit na amperahe ay
tama ba? Kaya ba niyang supplyan yung buong circuit? O kaya itong battery? Kapag nag-load na yung battery, hindi ba bumabagsak yung kanyang current? So, titingnan natin ngayon, ano? Titingnan natin yung current. Kung kaya ba niya mag-charge ng battery. So, lagay natin siya dito. Yan, tingnan nyo. Okay? So, tingnan nyo lang maigi, ano? Ayan. So, ito yung galing sa charging circuit niya. Ito naman yung negative sa battery. So, dito, ito, papaliwanag ko lang. Ang naka-isolate dito ay yung negative, hindi positive. So, itong positive natin ay nakarekta yan. Yung positive sa battery, nakarekta dito sa charging input. So, ito lang yung naka-isolate. Ito lang yung dumaan dito sa charging circuit. Yung negative lang. So, ibig sabihin, naka-isolate siya, isolated siya. Yung negative na to, hindi siya nakakonekta direct sa ground natin. Okay? So, ito, tingnan natin. Tingnan natin yung kanyang current, kung gaano siya kataas. So, yan kung mapapansin nyo, 0.6 milliampere. So, yung 0.6 milliampere na yan, hindi yan makakapag-supply kahit sa isang battery. Paano na kapag mag-load ito, yung tatlo na yan? Hindi siya makakapag-supply niyan. Okay? So, paano naman natin ngayon malalaman na yung battery natin na pinapatugtog kanina ay buo kahit na wala to? Kahit wala yan. Okay? So, ang gagawin natin, idirekta natin siya sa ground. Yung kanyang negative. Ayan. Tapos, patugtugin natin, ano? Music. Oh, di ba? Narinig niyo na? Ayan, hindi siya namamatay. Tuloy-tuloy yung kanyang tunog. Okay? Dahil yan, dito sa circuit, may problema na yung ano natin. May problema na yung tawag natin. May problema na yung ating chips, itong MOSFET natin. Kaya, hindi siya makakapagkarga. Kapag naloadan na siya ng battery, bumababa yung kanyang supply. Okay, so, kung yung tingnan nyo naman, kukumpara natin siya, magbibigay tayo ng comparison. Ayan. Meron din tayo ditong isang circuit na single battery charger. Ayan. So, kabit natin to dito sa ground. Ayan. Okay, nakakabit siya sa ground, Tapos, ito yung kanyang output. So, ngayon, ipapakita natin sa inyo kung ilan yung amperahe na lumalabas dito. Saksakan natin siya. Okay, ayan, umilaw na, di ba? So, ngayon, papakita natin sa inyo yung kanyang amperahe. Ayan. So, ano ba yung tinanggal natin dito? Yung in-isolate natin yung positive, di ba? Ay, yung positive naman yung naka-isolate dito. Nakadirekta naman yung ground papunta sa charging input. So, tingnan nyo. So, ito yung positive natin, Ayan, yung positive. Tapos, itap natin dito sa kanyang output. Tingnan nyo kung ilan. Kanina, 0.6 lang yung dito sa kabila. Ito, tingnan nyo. Yan. Dito pa lang, sa 60 milliampere, magsi-zero na siya. Ibig sabihin, lampas siya sa 60 milliampere. So, lagay natin siya sa 600. Ayan, So, nakita nyo na kung gaano kalaki yung diferensya. Ayan. Nagmamark siya ng 181 milliampere. Ayan. So, ito yung ginamit ko para mag-charge dito. Ito. So, kung hipuin mo to, ito tumataas yung temperature nito kapag nagkakarga to. Hindi katulad nito na wala talaga. Tapos nakita nyo naman kanina kung gaano lang kababa yung kanyang
amperahe yung kanyang current. 0.6. Walang-wala pa sa kalingkingan nito dito. Ayan o. Kung gaano kataas yung current nito kumpara dito sa circuit natin. So, ito yung dahilan kung bakit hindi siya makakapagkarga ng battery. Dahil dito sa sirang MOSFET chips natin. Ayan, yung kanyang single battery charging protection. Ito yung sira. Okay? So, ayan o, babalik natin, ano? Titingnan natin uli para malaman nyo na meron niya talagang ano dito. So, gagana naman tong circuit kahit na walang battery. Kaya lang, mahina lang siya. Hindi siya pwedeng lakasan dahil mababa lang yung amperahe ng ano. Ayan o. Diba? Tutunog yan kahit walang battery. So, ito lang yung dapat papalitan natin. Ito lang yung sira sa mga ganon. So, huwag tayong, kailangan muna nating siguraduhin na battery ba talaga sira o hindi. Kasi sayang nga naman kung bibili ng magandang klase yung may-ari tapos medyo may kamahalan konti, sayang lang. Diba? Kaya dito, ginawa natin, sinigurado muna natin na tama ba yung voltahe na lumalabas. So, napapansin natin tama. Pero yung kanyang amperahe ay napakababa. Kaya pag niludan natin ang battery, bagsak lahat yon. Yung voltahe at current, bagsak lahat yon. Wala. Kaya mangyayari, wala. Walang magcha-charge dito sa battery na ikakabit mo. So, yan lang. So, sana'y matutunan at makuha to ng mga baguhan natin, ano? So, sana'y makatulong sa kanila. At hanggang dito na lang tayo. So, maraming salamat. God bless at bye-bye.